Kataas ang inabot ng maitim na usok mula sa nasusunog na commercial complex sa Numancia, Aklan. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga establishmento gaya ng mga tindahan, furniture shops at auto repair shop. Umabot ng halos 2 oras bago ito naapula. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy. Matapos ang 5 taong pag-aaral, irerekomenda na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Kongreso na gawin ng pampublikong transportasyon ang motorcycle taxi. May report si Joseph Moro. Mas mura na, mas mabilis pa raw ang biyahe sa mga motorcycle taxi kumpara sa ibang pampublikong transportasyon. Mas convenient po kasi sobrang traffic ngayon eh. Pag naghahabol ng oras, kailangan yung mas parang efficient so magmamotor ka. Pero hindi lamang commuters na nakikinabang dito. Dagdag kita rin ito sa riders. Doble po, minsan po triple. Sa datos ng LTO noong 2023, 7 beses ng mas marami ang mga motorsiklo kabilang ang mga motorcycle taxi kesa sa mga nakarehistrong kotse. Yun nga lamang hindi pa rin ito may tuturing na legal na pampublikong transportasyon. Pinayagan lamang ang mga ito makabiyahe ng Kongreso sa ilalim ng pilot study simula noong 2019 para alamin kung ligtas na maging public transportation. Tapos na ang LTFRB sa pag-aaral sa Metro Manila, Metro Cebu at Cagayan de Oro City. Sa datos ng 3 transport network companies o TNC na kasama sa pag-aaral, 68,000 ang mga nakarehistrong motor sa kanila. Tinatayang 370,000 ang sumasakay na pasahero araw-araw. It's a stopgap measure only because there is a limitation in our public transport system. May mga gap. So to fill in this gap, this MC taxi is here. Pero inirekomenda na ng LTFRB sa Kongreso na gawin ng pampublikong transportasyon ang mga motor. Ang pag-aaral na yan ang isusumite sa Kongreso para sa ginagawang batas para gawing legal na ang mga motor bilang pampublikong transportasyon. Isa naman sa mga gustong ipatupad ni House Committee on Transportation Chairman Congressman Romeo Acop ang training para sa lahat na magmo-motorcycle taxi. Dapat bago ka maging mapasama doon sa motorcycle taxi o motorcycle for hire, dapat may formal training ka. Nasa second reading ang Kamara para sa binubuong Motorcycles for Hire Bill na magtatakda ng guidelines. Nasa Committee on Public Transportation naman ang bersyon ng Senado ng panukalang batas. Hati naman ang opinyon ng publiko sa pagdaragdag ng motorcycle taxi sa kalsada. Samantala, simula June 4, ipatutupad na ang ikalawang bugso ng dagdag singil sa toll sa open system ng North Luzon Expressway. Pero may mga exempted dito ayon sa TRB. Mga delivery vehicles sa mga pagkain, mga food nagdadala ng agricultural products and goods. Ito pong mga ito yung may exempt sa mga toll fee increases. Kaya kung pwede po, magpa-register na po kayo sa Department of Agriculture. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nahuli ng suspect sa pamamaril sa driver sa EDSA Ayala Tunnel. Ang tinitingnang anggulo sa krimen, road rage. May report si Oscar Oida. Naril ang driver na nasawi sa EDSA Ayala Tunnel kahapon. Yan po yung Innova, ito po yung Kwan. So dito pa lang binaril na niya. Tapos dire-diretso kasi moving. And ito, dito na pumunta. So parang naghiwalay sila. Sa likod daw tinamaan ng bala ang biktima. Tumagas po dito sa yung driver side dito. And then lumabas po dito sa leg niya. Sa Pasig, natunton ng mga pulis ang suspect na isa umunong negosyante. Iniharap na siya sa media pero hindi na muna siya pinagsalita ng mga otoridad. Per the testimony of one of the living witness, nakasakay dun sa Innova mismo, she is telling that merong gitgitan sa kalsada. So that shows yung motive. Nakuha sa suspect ang isang caliber .40 pistol. Nagmatch umano ito sa naiwang basyo sa crime scene. Maharap sa reklamong murder ang suspect. Tiniyak naman ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. na tututukan nila ang kasong ito para makamit ng pamilya ng biktima ang hustisya. Para makaiwas sa mga agresibong motorista, may mga payo batay sa Filipino Driver's Manual ng Land Transportation Office. Dapat iwasan ang pakipag-unahan, tailgating o pagdikit ng gusto sa ibang sasakyan at paulit-ulit na pagbusina. May ilang tips din para iwas road rage.
dapat manatiling kalmado, panatiliin ang ligtas na distansya sa ibang sasakyan, iwasang gumanti at ibaba ang pride. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May mga kaagapay ang gobyerno sa paglilinis ng basura sa mga daluyan ng tubig para hindi lumala ang pagbaha. Ang mga tinaguriang River Rangers. Pero kahit anong sipag daw nila, tila hindi nauubos ang mga basura. May special report si Ian Cruz. Kasunod ng malakas na busang ulan ang banta ng pagbaha, lalo na sa Metro Manila. Matagal nang sinasabi ng MMDA na ang baha pinalalala pa ng basura. Kaya bago pa magtagulan, sinimula na ng MMDA na linisin ang mga daluyan ng tubig. Bukod sa MMDA, may iba pang kapartner ang gobyerno para harapin ang problema sa basura ng tubig, ang mga River Ranger. Ilang oras nilang tinitiis ang dumi at masangsang na amoy para alisin ang mga basura sa mga daluyan ng tubig. Pero ang kanilang laban, tila wala raw katapusan. Nakaka-disappoint po kasi kahit anong linis namin, may basura pa rin. The Philippines produces 2.7 million tons of plastic waste each year. Pagdating po ng tag-ulan, we are literally swimming in our own garbage. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau, mahigit 61,000 tonelada ng basura ang nalilikha sa Pilipinas kada araw. 24% dyan, plastic. Karamihan, mga sachet. Ayon sa pag-aaral ng Global Alliance for Incinerator Alternatives, nasa 164 million na sachet ang nagagamit ng mga Pinoy araw-araw. Mas mura kasi kung patingi-tingi ang bibilhin kumpara sa maramihan. Batay sa EPR o Extended Producer Responsibility Act o 2022, responsibilidad ng producer at manufacturer ng mga produkto ang pagkolekta ng kanilang mga plastic packaging tulad ng mga sachet. Kailangan nilang irehistro sa National Solid Waste Management Commission ang kanilang programa para sa pag-reuse at recycle ng kanilang plastic packaging waste. May tax incentives para mahikayat ang mga kumpanya na sumunod. Ang di naman makakasunod, pagmumultahin ng 5 million hanggang 20 million pesos. Ayon sa DNR, mahigit 800 malalaking kumpanya ang nagrehistro at nangakong babawasan na ang paggamit nila ng plastic at gagamit ng mas sustainable na packaging. Pero hindi lang daw gobyerno at mga kumpanya ang dapat umaksyon. Ang pagtugon sa problema sa basura, nagsisimula sa bawat bahay. Kailangan ng tagang-taga para mabuhasan buwan kaysa naman tumambak siya. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapag nasa Davao Oriental, wag na wag mo raw palalampasing bisitahin ang talon ng Aliwagwag na may multi-layered na ganda. G tayo dyan sa report ni Ian Cruz. Tara sa Katiil, Davao Oriental at mamangha sa nakaka-fall na ganda ng Aliwagwag Falls. Malapainting ang dating. Ang Aliwagwag kasi, multi-tiered falls o yung talon na maraming layers. Mas may enjoy ang view kung tatambay sa hanging bridge na ito. Naging instant stopover nga ang talon ng ilang nagjo-joyride sa lugar. Tanaw din kasi ang ganda nito mula sa tulay. 4 na taon itong isinara sa publiko mula nang magkapandemya. At ngayong nagbukas na ulit ito, inaasahan ng LGU na makatutulong ang talon sa kanilang turismo at kabuhayan. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Biglang nagkaroon ng malaking pagsabog sa loob ng bangko sa gusaling yan sa Ohio, sa Amerika. Tumilapon ang mga debris, pati ang mga basag-basag na salamin. Isang empleyado ng bangko ang nasawi.
Ito naman ang nasugatan. Inilikas na ang mga nakatira sa mga apartments sa itaas ng gusali. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng pagsabog pero ayon sa local media roon, posibleng gas leak ang dahilan nito. Malinaw ang focus ng isang binata sa kanyang kasintahan dahil nakikita niya ito sa kanyang future. Kaya habang nagtitest ng autofocus sa camera ang nobya, isang promise ring ang kanyang sorpresa. Pusuan na yan sa report ni Mariz Umali. May pa-focus-focus pang nalalaman, pati ang butoy na pagdiskitahan. Pero ang hindi nyo kakayanin ang susunod na eksena. Nag-focus nga sa tagos hanggang butong kilig ng nag-iisang pinagpala sa ganda. Ang may pinakamahabang buhok na si Christine Joy Gonzalez. One and only focus ng kanyang boyfriend na si Air Vargas na nagbaon ng smooth riz. Pero walang hocus-pocus. Talagang nasurpresa si Christine. Gusto kong bumanat sa kanya, ganon. Tapos ako siya yung naglabas ng something. Ako yung na-surprise, ganon. Sobrang unexpected talaga. Biglang date lang daw nila ito na sila lang dalawa dahil laging kasama ang friends kapag gumagala. At habang naghihintay ng in-order na pagkain, nagpaalam si Air na kunwaring magsi-CR. Yun pala, bumili na ng sing-sing. Sobrang tagal niya nag-autofocus talaga. Kasi sabi ko, why not? Ganun na nga lang. Yung ring kaya yung autofocus ko. Kaya pagpalit ako sa kanya. So sit on the other side para mas madali kong mabubulot. Ito raw ang promise ring niya sa kanilang 6 na taong relasyon. Masyado na kami nagiging serious about the future. Promise for future commitment. May mga plano kami after I graduated college. Pangakawakan ko na ito palang partner ko is committed na sa akin. Gano'n na nakikita niya na ako in the future. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.